Si Rayo ay isang ordinaryong teenager na nabangga ng truck at namatay. Pero imbes na tuluyang mawala, nagising siya sa isang mundong puno ng mahika. Nabigyan siya ng kakayahang gumamit ng water magic at ang tanging gusto lang niya ay mabuhay ng tahimik at mag-isa. Pero hindi niya alam, unti-unti siyang magiging pinakamalakas na mage sa buong mundo. Si Rayo, isang 15 anyos na binatilyo, ay biglang nagising sa isang kakaibang puting lugar. Habang naguguluhan siya, dumating ang isang matangkad na lalaking blonde. Sinabi nito na patay na si Rayo. Naalala ni Rayo ang pagbangga sa kanya ng truck at tinanong kung Diyos ba ang kausap niya. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya Diyos kundi isang anghel na tagapadala ng kaluluwa papunta sa ibang mundo. Hindi makapaniwala si Rayo sa nangyayari. Ipinaliwanag ng anghel na mabibigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli sa ibang mundo. Maaari niyang piliin kung paano niya gustong mabuhay sa susunod niyang buhay. Simple lang ang gusto ni Rayo, isang tahimik at payapang buhay. Walang problema ang anghel sa kanyang desisyon. Sinabi rin nito na ang mundong pupuntahan niya ay may mahika at humigit kumulang 20% lamang ng mga tao ang marunong gumamit ng spell. May talento si Rayo sa water magic at dahil pinili niya ang slow life, ilalagay siya sa isang ligtas na bahay sa gitna ng kagubatan. May sapat na pagkain para sa 2 buwan at may invisible barrier na magpoprotekta sa kanya laban sa mga halimaw. Pagkatapos, nagising si Rayo sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Lumabas siya para subukan ang kanyang kapangyarihan. Sinuri niya ang bahay at nakita ang frozen meat sa malamig na silid, isang walang lamang banyo, isang kutsilyo, at 2 beginner box tungkol sa mga halimaw at halaman sa paligid. Lumabas siya muli at sinubukan ang kanyang magic. Natuklasan niya na kaya niyang gumawa ng tubig sa pamamagitan lamang ng pag-i-imagine ng walang spell chant. Gusto niyang maligo ng mainit, ngunit kaya lamang niyang gumawa ng tubig na room temperature. Dahil dito, naisip niyang gumawa ng apoy. Sinubukan niyang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskes ng kahoy, ngunit wala siyang sapat na lakas o kasanayan para dito kaya sumuko siya. Maya-maya, naisip niyang gamitin ang sikat ng araw para gumawa ng apoy. Gumawa siya ng lente gamit ang yelo sa pamamagitan ng pag-i-imagine ng pagbuo ng water molecules habang tinatanggal ang init hanggang sa mapagyelo niya ang tubig. Inukit niya ang yelo upang maging bilog at ginamit ito bilang lente para mag-focus ng sikat ng araw at makagawa ng apoy. Dahil dito, nakagawa siya ng mainit na tubig at nakapagpaligo ng mainit sa gabi. Napagtanto niya na kaya rin niyang gumawa ng mainit na tubig kung gagamitin niya ang prinsipyo ng modernong agham sa mahika. Kinabukasan, habang kumakain ng dried meat, naisip ni Rayo na kailangan niyang palakasin ang kanyang offensive power dahil kailangan niyang manghuli ng mga halimaw kapag naubos ang kanyang pagkain. Nagsimula siyang magprakti ng water magic at sinubukang tamaan ng isang puno gamit ang water ball. Sa unang subok, tumama siya ngunit walang naging pinsala. Hindi siya sumuko at sinubukang gumawa ng high-pressure water jet ngunit hindi ito umabot sa puno at parang tubig lamang na lumalabas sa kanyang kamay. Sandaling naisip ni Rayo na sumuko. Ngunit naalala niya ang sinabi ng anghel na ang susi ng magic ay imahinasyon at maaari siyang gumaling sa patuloy na pagsasanay. Patuloy na nagsanay si Rayo sa pagpapaputok ng water jet hanggang sa kayanan niyang tamaan ng tuloy-tuloy ang puno. Sa gabi, nagagawa na rin niyang direktang gumawa ng mainit na tubig. Kinabukasan, sinubukan niyang gumawa ng ice crystals mula sa hangin dahil matagal na niyang gustong gamitin ang icicle lance magic spell. Pero mas mahirap ito kaysa water magic. Kahit ganoon, hindi siya tumigil at patuloy na nagsanay ng iba't ibang anyo ng water at ice magic. Lumipas ang mga araw at mas lalo siyang gumaling sa paggamit ng tubig at yelo. Isang araw, nagpasya siyang pumasok sa kagubatan para manghuli ng pagkain. Habang nag-e-explore siya, nangolekta siya ng mga herbs at plano na sana niyang umuwi. Bigla, may lumitaw na galit na baboy Ramon na nakatingin sa kanya. Sa sobrang takot, natigilan si Rayo habang sumugod ang halimaw. Sa huling sandali, nakailag siya at nabangga lamang ng baboy Ramo ang isang puno. Nag-ipon ng lakas si Rayo at lumaban. Tinaakpan niya ng yelo ang lupa sa harap ng baboy Ramo, dahilan para madulas ito. Habang dumudulas ito palapit sa kanya, gumawa siya ng maraming matutulis na icicle na nakatutok dito. Sa dulo ng pagdulas, tumama ang baboy Ramo sa mga icicle at agad na namatay. Hindi makapaniwala si Rayo sa nangyari. Kinagabihan, tiningnan niya ang monster book niya at nakita na ang baboy Ramo ay isa sa pinakamahihinang klase ng halimaw. Napansin din niya na kahit tungkol sa beginner monsters ang libro, may 2 espesyal na entry sa dulo. Ang una ay tungkol sa mga dragon na kayang magsunog ng buong lungsod. Kapag nakita ang isa, kailangan tumakas agad. Ang ikalawa ay tungkol sa mga demon, mga nilalang na hindi alam ang pinagmulan.
Ayon sa libro, dapat magdasal na huwag silang makasalubong dahil instant game over ito. Naunawaan ni Rayo na delikado ang mundong ito at kailangan niyang lumakas agad. Kinabukasan, nagpunta siya muli sa kagubatan na mas simple ang ayos ng kanyang gamit. Dito, inatake siya ng isang assassin hawk at halos tamaan siya sa unang pag-atake. Nagpapalipad ang ibon ng invisible wind slashes. Napagtanto ni Rayo na masyadong malakas ang kalaban. Tumakbo siya habang gumagawa ng ice block sa likod niya para harangin ang wind slashes at nagpapaputok ng water jets pabalik sa ibon. Pero patuloy na umiiwas ang assassin hawk. Muling sumugod ang ibon, ngunit sa huling sandali gumawa si Rayo ng ice wall na hamarang sa atake nito. Sa banggaan, nasugatan ang mata ng ibon kaya umatras ito. Habang tumatakas si Rayo, nawala siya sa direksyon ng kanyang bahay. Habang naghahanap ng daan, nakita niya ang isang kumikinang na lawa. Sa ibabaw nito, may nakatayong headless knight kasama ang headless horse. Natigilan si Rayo, at napansin siya ng nilalang. Nakauwi si Rayo ng ligtas at ipinagpatuloy ang paggalugad sa kagubatan habang mas lumalakas at humahasa sa kanyang magic. Tuwing gabi, bumabalik siya sa lawa kung saan hinihintay siya ng headless knight. Wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa headless riders o dulahan sa libro. Kaya inisip niya kung mataas na antas ba ito o hindi itinuturing na halimaw. Hindi ito mahalaga para sa kanya dahil gusto niyang makipagsanay dito. Inatake niya ang headless knight gamit ang ice sword pero hindi niya ito nataman kahit isang beses. Siya ang madalas na tinatamaan pero nakakaharang siya gamit ang ice shield. Hanggang sa mapagod siya at bumagsak. Ngunit hindi siya inatake ng headless knight at tila sinasanay lamang siya nito. Pagbangon niya, lumapit ang headless knight na may dalang crystal knife. Binalutan nito ng tubig ang kutsilyo at saka ito ginawang yelo, naging ice sword. Ibinigay ito kay Rayo at naunawaan niya na ipinapamaster sa kanya ang teknik na ito. Maya-maya, muli niyang nakasalubong ang assassin hawk na una niyang nakalaban. Pero sa pagkakataong ito, ang assassin hawk ay nag-evolve at naging mas malakas na bersyon ng sarili nito. Agad itong nagpapalipad ng wind slashes kay Rayo, ngunit mabilis siyang gumawa ng ice walls para harangin ang mga ito. Kahit nakakaprotekta siya, halos hindi niya maiwasan ang mga atakeng mas malakas kaysa dati na bumabasag sa kanyang mga depensa. Napilitan siyang umatras at puro depensa na lang ang nagagawa niya laban sa hawk. Biglang sumugod ang ibon ng napakabilis at nagawa ni Rayo na pigilan ito sa pamamagitan ng pagpatong-patong ng maraming ice shield sa kanyang harapan. Sinubukan niyang gumanti gamit ang icicles pero hindi ito tumama. Pagkatapos, gumamit ang hawk ng sonic attack na agad na nagkansela sa kanyang ice shields. Dito napagtanto ni Rayo na delikado na ang sitwasyon. Bigla siyang tinamaan ng thunderbolt attack ng hawk. Sumugod ang ibon para tapusin siya, ngunit nagawa ni Rayo na ilabas ang kanyang crystal sword at salagin ang atake nito. Nagagawa rin niyang iwasan at putulin ang mga invisible wind slashes ng hawk. Nang muling sumugod ang ibon, nagawa ni Rayo na saksakin ito sa dibdib. Bumagsak ang hawk sa lupa. Lumapit si Rayo at napansin niyang ito na ang ikalawang beses na nagkaharap sila at sa bawat laban ay mas lalo siyang lumalakas. Nagpasalamat siya sa hawk dahil sa naging papel nito sa kanyang paghasa at pagkatapos ay tinanggal niya ang espada upang hayaang mamatay ito ng payapa. Pagkatapos nito, umuwi si Rayo. Ngunit bigla siyang nagulat nang may dumating na dragon. Inisip niya na baka ito na ang huling araw niya pero nagulat siya nang makipagtelepathy ang dragon sa kanya. Tinanong siya nito kung nakita niya ang isang Black Hawk. Nagpanik si Rayo dahil inakala niyang napatay niya ang alaga o kasamahan nito. Pero kalmado ang dragon at pinuri pa siya sa nangyari. Napansin din ng dragon na ang sand atang hawak ni Rayo ay bihira, ang sword ng Fairy King. Hindi makapaniwala si Rayo at nakinig sa dragon na nagpakilala bilang Luan. Nag-usap sila upang mas maintindihan niya ang mundo. Maghapon silang nag-usap, ngunit kinagabihan ay umalis ang dragon at sinabi na maaaring magkita pa sila muli. Makalipas ang ilang linggo, naisipan ni Rayo na kumain ng seafood kaya pumunta siya sa tabing dagat. Doon, natagpuan niya ang isang shipwreck. May nakita siyang lalaki malapit sa barko, ngunit nang tingnan niya ng maigi, wala na itong buhay. Bigla niyang narinig ang ungol ng isang tao at natuwa siya dahil ito ang unang taong nakilala niya mula nang mapunta siya sa mundong ito. Ang lalaki na si Abel ay may alaala ng isang higanteng octopus monster na umatake sa kanilang barko habang may bagyo, dahilan para mahulog siya sa dagat. Nang imulat niya ang kanyang mata, nasa loob na siya ng bahay ni Rayo. Napagtanto niyang nakaligtas siya at agad siyang naghanap ng iba pang nakaligtas. Habang lumalabas siya ng bahay, lalo siyang naguluhan dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Biglang lumapit si Rayo mula sa likuran niya. Nagulat si Abel dahil kahit isa siyang bihasang mandirigma, hindi niya naramdaman ang presensya ni Rayo.
Napansin din niya ang ayos ng damit nito pero hindi niya muna ito binanggit. Nagpakilala si Abel at nagpasalamat kay Rayo sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Rayo na siya lang ang nailigtas niya at patay na ang iba nang matagpuan niya sila. Sinabi ni Abel na huwag na siyang mag-alala dahil mga smuggler ang mga kasama niya. Pero bago pa niya maipaliwanag, kumalam ang tiyan niya. Sinabi ni Rayo na kumain muna sila habang nag-uusap. Dinala niya si Abel sa loob at agad napunta ang usapan sa damit ni Rayo. Sinabi ni Rayo na wala siyang ibang damit at wala rin siyang tela para gumawa. Sinabi ni Abel na dapat ay bumili na lang siya. Napagtanto ni Abel na baka mahirap si Rayo pero sinabi ni Rayo na wala talagang ibang tao sa lugar na iyon kundi siya. Tinanong ni Abel kung paano siya kumukuha ng pagkain at sinabi ni Rayo na nanghuhuli siya. Tinanong din kung gamit ba niya ang kutsilyo, ngunit ipinakita ni Rayo ang kanyang water magic at sinabi na magic ang pangunahing gamit niya sa panghuhuli. Nagulat si Abel dahil kalahati lang ng mga tao sa mundo ang marunong gumamit ng magic at siya ay kabilang sa hindi marunong. Nagulat si Rayo dito dahil ayon sa anghel na nagsabi sa kanya, 20% lang ng mga tao ang may kakayahang gumamit ng magic. Kaya hiniling ni Abel na ihatid siya ni Rio sa dalampasigan dahil kailangan niyang i-confirm ang isang bagay. Habang nasa daan, sinabi niya kay Rio na siya ang mauuna sa anumang laban kung sakaling may panganib silang makasalubong. Sinabi ni Rio na hindi na kailangan pero nagpumilit si Abel dahil ayaw niyang palaging siya ang inililigtas. Hinayaan na lang siya ni Rio at nakarating sila sa wasak na barko kung saan wala na ang mga bangkay. Inisip ni Abel na baka kinuha ng mga halimaw o ng dagat ang mga ito. At nagpasalamat siya kay Rio dahil kung hindi, baka ganoon din ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Abel na hindi niya nahanap ang hinahanap niya at gusto muna niyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa bagyo, napalayo ang barko patimog at hindi niya alam kung saan pupunta. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at tinanong si Rio kung gusto nitong sumama sa kanya. Nagulat si Rio sa alok. Sinabi ni Abel na makakatulong si Rio sa paghahanap ng daan pabalik at kapag nakabalik sila sa lungsod ay tutulungan niya itong makahanap ng trabaho para mas maayos ang pamumuhay nito. Matapos mag-isip, pumayag si Rio at nagdesisyon na maging gabay ni Abel pabalik sa lungsod. Kinagabihan, tiningnan ni Rio ang hardin na matagal niyang inalagaan at nakaramdam siya ng lungkot sa pag-alis. Sa gabi, sinabi niya kay Abel na lalabas siya para magpaalam sa isang tao. Naging curious si Abel ngunit hindi na siya nagtanong. Pumunta si Rio sa lawa kung nasaan ang Headless Knight upang ipaalam na aalis siya sa kagubatan ng matagal. Nagpasalamat siya sa Knight sa pagtuturo sa kanya ng pakikipaglaban at inihanda ang sarili para sa laban. Lumaban ang dalawa ng matindi. Matapos ang mahabang laban, napagod si Rio at umatras ang Knight pabalik sa lawa. Nagpasalamat muli si Rio at nanatiling tahimik ang Knight. Bago tuluyang mawala, humarap ang Knight at gumamit ng magic mula sa tubig upang gumawa ng suit at ibinigay ito kay Rio bilang pamamaalam. Naging emosyonal si Rio at nagpasalamat muli bago bumalik sa bahay. Kinabukasan, handa na sina Rio at Abel sa paglalakbay. Habang umaalis, nakaramdam si Rio ng nostalgia sa lugar na matagal niyang tinirhan. Habang naglalakbay sa kagubatan, nakasalubong nila ang isang wild boar. Sinabi ni Abel na siya na ang bahala. Sumugod siya gamit ang espada at gumamit ng combat skill upang agad itong mapabagsak. Tinanong ni Rio kung ano ang combat skill at ipinaliwanag ni Abel na ito ay mga special technique na ginagamit ng mga mandirigma gamit ang sandata. Sa gabi, nagkampo sila sa loob ng hollow tree. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Dumaan sila sa isang latian at nakasalubong ang mga lizard men. Nagpasya si Abel na umiwas dahil malalakas ang mga ito. Ngunit naramdaman ni Rio na sinusundan pa rin sila ng mga lizardmen kahit nagpalit sila ng ruta. Humanda si Abel sa laban. Sinabi ni Rio na marami ang kalaban at gagamit din siya ng magic. Inakala ni Abel na hindi makakalaban si Rio ng walang staff pero nagulat siya nang mapatumba ni Rio ang 4 na lizardmen gamit ang icicle lances. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Abel si Rio tungkol sa spell na ginamit niya. Sinabi ni Rio na simpleng icicle lance lang yon. Pero sinabi ni Abel na ang mga wind mage na kakilala niya ay isa lang ang kayang ilabas kada cast samantalang si Rio ay nakapaglabas ng 4 sabay-sabay. Sinabi ni Rio na maaaring limitasyon iyon ng wind magic dahil normal lang iyon sa water magic. Pinili na lang ni Abel na huwag na itong isipin at ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Bago umalis, gumawa si Rio ng 2 baso mula sa yelo at nilagyan ng tubig ang mga ito. Napansin ni Abel na iba ang ginamit na incantation ni Rio sa pagkakataong ito. Tinaakpan nito ni Rio at sinabing baka mali lang ang narinig niya noong una. Pagkatapos, binigyan ni Abel si Rio ng isang barya. Tuwang-tuwa si Rio dahil ito ang unang beses niyang makakita ng pera.
Nagulat si Abel dahil akala niya ay mahirap lang si Rio pero hindi niya inakalang ganito ito kahirap. Habang patuloy siyang nagrereklamo, narating nila ang isang malawak na clearing. Bigla nilang napansin na gumalaw ang isang bato malapit sa kanila. Mabilis itong hinati ni Abel. Si Rio naman ay gumawa ng water shield para harangin ang mga batong papalapit sa kanila. Napagtanto ni Abel na napasok nila ang isang pugad ng rock golems. Tinanong ni Rio kung hindi ba humanoid ang itsura ng golems pero hindi ito sinagot ni Abel at agad na sumugod sa isa sa mga ito. Napinsala niya ito ngunit mabilis itong nakabawi at umatake pabalik. Umatras si Abel at sinabing hindi epektibo ang kanilang mga atake laban sa mga golem. Biglang may naisip si Rio. Gumawa siya ng malaking ice cube sa ere at ibinagsak ito sa mga golem. Dinudurog ang mga ito. Nagulat si Abel dahil hindi pa siya nakakita ng ganong klase ng spell. Paulit-ulit itong ginawa ni Rio hanggang sa maubos ang mga golem. Natagpuan nila ang isang espesyal na rock golem na may malaking magic stone. Sinabi ni Abel na malaki ang halaga nito. Sinabi ni Rio na gusto rin niyang kunin ang mga magic stone ng ibang golem pero nakabaon ng mga ito sa yelo at hindi niya ito inasikaso ng maayos. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakatagpo ng isang malaking halimaw na parang pinaghalong crocodile at hippo. Sinabi ni Abel na ito ay isang behemoth, isang napakabihirang at napakalakas na halimaw na hindi pa niya nakikita. Tinanong ni Rio kung dapat nila itong labanan pero sinabi ni Abel na imposible yon. Biglang dumating ang ilang wyvern at natuwa si Rio dahil makakakita sila ng laban ng mga halimaw. Nagsimulang magpaputok ng bato ang mga wyvern gamit ang magic, ngunit umatungal ang behemoth at nakancel ang kanilang magic dahilan para bumagsak ang mga wyvern. Kinagabihan, habang kumakain sila, tinanong ni Abel si Rio tungkol sa magic cancellation skill dahil karaniwan niya itong naririnig sa dungeon traps. Naging interesado si Rio nang marinig ang tungkol sa dungeons at sinabi ni Abel na may dungeon sa lungsod ng Lon na kanilang pupuntahan. Nagalit si Rio dahil hindi niya agad sinabi ito at tinanong kung may tinatago pa siya. Tinanong siya ni Abel kung alam niya ang tungkol sa dwarves at elves pero sinabi ni Rio na ipaliwanag na lang ito sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakarating sila sa isang kabundukan. Sinabi ni Rio na pagkatapos nilang tawirin ito ay may matatagpuan silang human settlement. Tinanong ni Abel kung paano siya nakasisiguro at naisip ni Rio kung sasabihin ba niya ang tungkol sa dragon na nakausap niya. Sa huli, pinili niyang itago ito at sinabing kaalaman iyon na lampas sa pangunawa ng tao. Maya-maya, may narinig silang kakaibang tunog at naghanda silang dalawa sa laban. Biglang lumitaw ang isang griffin mula sa langit dahilan para matarante silang dalawa. Nagpanik si Abel pero mabilis na gumawa ng paraan si Rio at naghagis ng piraso ng karne sa ere. Nakahinga sila ng maluwag at napagkasundoan nilang hindi sila magtatagal kung nilabanan nila ito. Habang nagpapatuloy sila, sinabi ni Abel na sa loob ng 100 taon ay wala pang nakakita ng behemoth o griffin at malamang pinipigilan sila ng kabundukan na makarating sa mga human settlement. Naalala ni Rio na ang mga wyvern na nakita nila ay galing sa hilaga kaya maaaring malapit lang ang pugad nito. Tama ang hinala niya dahil nakakita sila ng mga wyvern na kumakain ng isang halimaw. Gustong lumaban ni Rio pero sinabi ni Abel na kailangan ng hindi bababa sa 20 bihasang adventurer para kalabanin ang mga wyvern. Sinabi ni Rio na hindi nila maiiwasan ang pakikipaglaban sa hinaharap at tinanong kung mas mabuti bang i-pin down na lang ang mga wyvern. Kinumpirma ni Abel na kaya niyang talunin ang isa sa kanila sa close combat. Agad namang humakbang si Rio at nagsimulang bumigkas ng isang mahaba at peking spell para lang makapagpatawag ng 4 na tipak ng yelo na tumusok sa mga pakpak ng mga wyvern. Sinamantala ito ni Abel para tapusin ang mga ito. Pero biglang may dalawa pang wyvern na dumating. Muli silang pinabagsak ni Rio gamit ang mga tipak ng yelo pero sa pagkakataong ito, hindi na siya bumigkas ng kahit anong spell. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Abel. Gayunpaman, matagumpay nilang natalo ang lahat ng wyvern at kinuha ang kanilang magic stones bago ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa hilaga. Hindi nagtagal, nalagpasan nila ang bulubundukin at nakarating sa lunti ang mga burol. Namangha si Abel dahil hindi lang nila natalo ang mga wyvern, nakakuha pa sila ng napakaraming magic stones na malaki ang magiging halaga kapag nakarating sila sa Empire. Biglang naging interesado si Rio kung anong bansa ang kanilang pupuntahan dahil ayos lang sa kanya ang kahit anong lugar basta hindi ang Duhi Empire. Ipinaliwanag ni Abel na medyo malayo pa sa hilaga ang Duhi Empire at tila nakahinga ng maluwag si Rio nang marinig iyon. Maya-maya, may napansin si Rio na isang kalsada sa malayo. Nang tingnan niya ito, napansin niyang mula silangan hanggang kanluran ang direksyon nito. Doon napagtanto ni Abel na hindi ordinaryo ang bulubunduking kababagtas lang nila.
Pero nang tanungin siya ni Rio kung ano ang iniisip niya, sinabi lang niyang wala iyon at ipinaliwanag na ang kalsada ay magdadala sa kanila sa isang bayan. Natuwa si Rio sa ideyang makakatulog na siya sa isang totoong kama. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa bayan. Habang kumakain sila ng hapunan sa isang inn, iminungkahi ni Abel kay Rio na magparehistro siya sa Adventurers Guild dahil ang guild license ay maaari niyang gamitin bilang kanyang identification card. Bukod dito, kapag mayroon siyang guild license, hindi na niya kailangang magbayad ng buwis tuwing pumapasok sa isang bagong lungsod. Ipinaalala ni Abel kay Rio na siya mismo ang nagbayad ng isang silver coin para sa kanya nang pumasok sila sa bayan. Nagsimulang mangasar si Rio at tinanong si Abel kung balak ba nitong itala ang bawat sentimong ginagastos niya para sa isang kaibigan. Agad namang nainis si Abel sa kanyang pag-uugali. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpapaliwanag. Sinabi niyang kapag naging miyembro si Rio ng Adventurers Guild, bibilhin ng guild ang kanyang magic stones at mga materyales mula sa mga halimaw sa magandang halaga. Ipinaliwanag din niya na mga alchemist lamang ang may kakayahang gamitin ng maayos ang mga materyales na iyon. Naging interesado si Rio at gusto pa niyang malaman ang tungkol sa mga alchemist. Pero hindi na siya nakapagtanong dahil dumating na ang waitress dala ang kanyang pagkain. Hindi makapaniwala si Rio sa kanyang nakita. Isang plato ng curry rice. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng curry rice sa mundong ito. Kahit sa Ice Sky anime, kailangan pang magpakahirap at maglakbay sa iba't ibang lugar ang protagonist para makagawa ng perpektong curry. Kaya matagal na rin niyang inaabangan ang pagkakataong makakain ulit nito. At nang matikman niya ang curry, eksaktong kasing sarap at kasing nostalgic ito ng curry na kinakain niya noon sa Japan. Mabilis niyang inubos ang isang plato bago agad umorder ng isa pa. Kinabukasan, hindi pa rin tumitigil si Rio sa pagkukwento kung gaano kasarap ang curry. Sinabi niyang isa na naman itong interesting na bagay na matagal na palang itinatago ni Abel sa kanya. Napatras naman si Abel dahil sa sinabi niya. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bayan ng Lon na napapalibutan ng malalawak na bukirin ng trigo. Pagdating nila sa gate ng bayan, nakilala ng guard na si Nimmer si Abel. Nagulat siya nang makita ito dahil ilang buwan na ang nakalipas mula nang may ulat na nawawala si Abel. Sinabi ni Abel na maraming nangyari sa kanya at nakabalik siya sa kanyang tahanan dahil sa tulong ni Rio. Nagpasalamat si Nimmer kay Rio dahil iniligtas nito ang kanyang kaibigan pagkatapos ay masigla niya itong kinamayan. Pagkatapos nito, nagsimula siyang makipagkwentuhan kay Abel at magtanungan tungkol sa mga nangyari sa kanya. Pagkapasok nila sa bayan, sinabi ni Abel kay Rio na dumiretso na sila sa guild. Dahil kasama niya si Abel, maaari agad tumaas ang rank ni Rio sa oras na magparehistro siya. Ipinaliwanag ni Abel na karaniwang F-rank ang ibinibigay sa mga bagong adventurer kapag nagpaparehistro sila. Pero kung may adventurer na B-rank o mas mataas pa na magrerekomenda sa kanila, maaari silang umabot agad sa D-rank. Hindi nagtagal, nakarating sila sa guild. Laking gulat ng lahat nang makita nilang muli si Abel. Agad nila itong pinalibutan na para bang isa siyang sikat na celebrity. Natuwa si Rio dahil napakaraming taong nagmamalasakit kay Abel. Nagpasya siyang hayaan muna si Abel na mag-enjoy sa reunion kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya lumabas muna siya para makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad, bigla siyang nakasalubong ng isang elf. Napukaw agad ang atensyon ni Rio sa kanyang matulis na tenga at magandang mukha. Nakilala niya ang damit nito bilang coat ng Fairy King. Sinabi niyang siguradong malaki ang pagkagusto ng Fairy King kay Rio para bigyan siya ng ganoong klaseng regalo. Hindi man lang maintindihan ni Rio kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos, sinabi ng elf girl na nagmamadali siya sa araw na iyon pero umaasa siyang magkikita silang muli balang araw. Naiwang tulala si Rio habang pinoproseso ang lahat ng sinabi ng elf. Maya-maya, lumabas si Abel para hanapin siya at sinabi nitong bumalik na sila sa loob. Pagkatapos, ipinakilala ni Abel si Rio sa lahat ng kanyang mga kaibigan bilang taong nagligtas sa kanyang buhay. Isa-isang nagpasalamat ang lahat kay Rio dahil iniligtas niya si Abel. At habang patuloy siyang pinupuri, nagsimula ring magustuhan ni Rio ang items iyong natatanggap niya. Pagkatapos noon, dinala ni Abel si Rio sa front desk at hiniling sa receptionist na irehistro si Rio bilang isang D-rank adventurer sa ilalim ng kanyang rekomendasyon. Nagulat ang receptionist nang marinig iyon dahil wala pang kahit isang miyembro ng grupo ni Abel ang nagrekomenda ng ibang tao noon. Sinabi ni Abel na espesyal na kaso si Rio. Ipinaliwanag naman ng receptionist na kailangan pa ring magpakita ni Rio ng patunay ng kanyang lakas bago siya mabigyan ng mas mataas na rank. Sinabi ni Abel na gusto niyang direktang makipag-usap sa guildmaster tungkol dito. Sinabihan sila ng receptionist na maghintay muna sandali.
Hindi nagtagal, isang dramatic na guildmaster na si Hyo ang biglang tumakbo papunta sa kanila matapos niyang marinig na nakabalik na si Abel. Ipinakilala ni Abel si Ryo kay Hyo at sinabi niyang gusto niyang sumailalim si Ryo sa rank-up exam. Sumagot si Hyo na kailangan muna nilang subukan at suriin ang lakas ni Ryo para magawa iyon. At walang pag-aalinlangang sinabi ni Abel na mas malakas pa si Ryo kaysa sa kanya. Pero para kay Guildmaster Hugh, napakahirap paniwalaan ng sinabi ni Abel. Para patunayan ang sinabi niya, ipinakita ni Abel kay Hugh ang lahat ng magic stones na nakuha nila mula sa mga wyvern. Halos hindi makapaniwala si Hugh sa kanyang nakita. Sinabi niyang sa dami ng magic stones na iyon, mukhang sapat ang dami ng mga wyvern na kanilang natalo para kayang wasakin ng isang buong bansa. Ipinaliwanag naman ni Abel na hindi kailangang mag-alala ni Hugh tungkol sa posibleng pag-atake ng mga halimaw dahil nakipaglaban sila sa mga wyvern sa timog ng Malefic Mountains. Naging interesado si Raya at tinanong kung may espesyal bang kahulugan ang pangalan ng bundok. Sinabi ni Hugh na wala siyang narinig na sinumang taong ligtas na nakatawid sa Malefic Mountains. Sobrang delikado raw ng lugar na iyon na kahit ang pinakamalalakas na adventurer ay hindi pumupunta roon ng walang napakahalagang dahilan. Kaya hindi siya makapaniwala na nagawa ni Raya at Abel ang bagay na iyon. Dahil dito, agad niyang inaprubahan ang pagtaas ng rank ni Raya nang hindi na siya kailangang sumailalim sa exam. Biglang pumasok sa silid ang mga kasama ni Abel. Halatang emosyonal sila dahil inakala nilang hindi na nila kailanman makikitang muli si Abel. Nagpa siya ang guildmaster na hayaan muna silang magkwentuhan at mag-reunion habang dadalhin naman niya si Raya sa labas para tapusin ang kanyang registration. Sumunod si Raya, pero bago sila umalis, sinabi ni Abel na hintayin siya nito sa reception desk pagkatapos ng registration dahil may gusto pa siyang aipakitang espesyal na lugar. Habang naglalakad sila papunta sa kanyang opisina, sinabi ni Hugh kay Raya na ang grupo ni Abel, ang Crimson Sword, ay isa sa pinakamalalakas at pinakasikat na adventurer parties sa bayan. Hindi naman gaanong nagulat si Raya. Mas interesado siya kung karapat-dapat ba talaga siyang magsimula bilang D-rank. Bilang sagot, sinabi ni Hugh na alam niyang napakahusay ni Abel pero alam din niyang hindi nito kayang talunin ng isang wyvern ng mag-isa. Dahil dito, naniniwala siyang napakalaki ng naging ambag ni Raya sa pakikipaglaban sa mga wyvern, kaya sapat iyon para maging D-rank adventurer siya. Maya-maya, dumating ang receptionist dala ang mga kagamitan para sa opisyal na registration ni Raya. Dahil marami pang papeles na kailangang asikasuhin, iniwan na ni Hugh sa receptionist ang proseso ng registration. Nagpakilala ang receptionist na si Nena at nagsimula siyang magtanong ng mga pangunahing impormasyon kay Raya. Ipinaliwanag din niya na sa loob ng 300 araw matapos siyang magparehistro sa guild, maaari siyang tumira sa guild lodgings. Pagkatapos doon, kailangan na niyang humanap ng sarili niyang matitirhan. Sinabi rin ni Nena na may kursong iniaalok ang guild para sa mga bagong adventurer na gustong matutong mag-explore ng mga dungeon. Agad namang sinabi ni Raya na gusto niyang sumali. Sinabi ni Nena na kailangan niyang pumunta sa meeting hall makalipas ang 2 araw, alas 9 ng umaga. Nagulat si Raya nang malaman niyang mayroon palang mga orasan sa mundong ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Nena ang aktwal na registration. Sinabi niyang ilagay ni Raya ang kanyang kamay sa crystal device sa harap niya. Nang ilagay ni Raya ang kanyang kamay sa crystal, nascan nito ang kanyang biometric information at inilagay ang datos sa metal plate na nasa ibabaw nito. Mula roon, nabuo ang kanyang guild card. Binati ni Nene si Raya dahil opisyal na siyang naging adventurer. Pagkatapos ng registration, umalis na sila sa opisina. Hindi nagtagal, isinama ni Abel si Raya sa paglilibot sa bayan. Sinabi niyang gusto niyang bilhan ito ng mga damit at staff bilang bayad sa pagtulong nitong samahan siya hanggang dito. Masaya si Raya sa mga damit pero nagtataka siya kung bakit kailangan pa niya ng staff. Sinabi ni Abel na kailangan ng lahat ng magician ng staff. Pero sumagot si Raya na kaya naman niyang gumamit ng magic nang walang anumang kagamitan. Dagdag pa niya, gumagamit din siya ng espada kapag kailangan niyang lumaban ng malapitan, kaya hindi naman gaanong makakatulong sa kanya ang staff. Nagulat si Abel sa narinig. Mas lalo pa siyang nagulat nang sabihin ni Raya na ang maliit na blade na dala niya ay siya mismo niyang espada. Gayunpaman, sinabi ni Raya na may mas mahalaga siyang kailangang makuha kaysa damit o staff. Kailangan niyang malaman ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito. Hindi nagtagal, nalaman niyang pareho lang sa Earth ang sistema ng oras sa mundong ito. Pareho ang oras, araw, linggo, at buwan. Gumagamit din sila ng metric system para sa kanilang mga sukat. Dahil dito, lalo pang nakumbinsi si Raya na may isang taong nagmula sa Earth na nakarating sa mundong ito matagal na ang nakalipas at binago ang paraan ng pamumuhay dito. Maya-maya, bumalik si Abel mula sa tindahan matapos bayaran ang mga binili ni Raya.
Sinabi niyang hindi pa tapos ang espesyal na programa nila para sa araw na iyon. Dinala niya si Raya sa isang napakalaking inn kung saan naroon ang lahat ng kanyang mga kaibigan mula sa guild para ipagdiwang ang ligtas niyang pagbabalik. Nagparty sila buong gabi. Kinabukasan, kinailangan pang tulungan ni Nene si Raya dahil kailangan na niyang ipakita rito kung saan siya titira. Nagpakilala ang brown-haired na lalaki bilang si Niels habang ang blonde naman ay si Ido. Masaya nilang tinanggap si Raya sa kanilang silid. Nang umalis si Nena, agad nagsimulang magkwento si Niels kung gaano niya kagusto si Nena. Sinabihan naman siya ni Ido na tigilan na ang pangangarap sa isang babaeng wala sa kanyang liga. Pagkatapos, nagsimula siyang makipagkwentuhan kay Raya tungkol sa buhay sa guild lodgings. Biglang bumalik si Nena sa silid kasama ang isa pang bagong rehistradong adventurer. Kinakabahang nagpakilala ang binata bilang si Amen. Hindi nagtagal, naging magkakaibigan ang apat na lalaki. Makalipas ang ilang araw, natapos ni Raya at Amen ang crash course tungkol sa dungeon exploration. Sinabi ng kanilang instructor na pupunta sila sa unang floor ng dungeon ng hapong iyon. Halatang kinakabahan si Amen tungkol sa pagpasok sa dungeon, pero sinabi ni Raya na huwag muna siyang kabahan. Kung masyado siyang mag-aalala ngayon, mapapagod lang siya bago pa sila makarating sa dungeon. Tinanong ng instructor kung mayroon silang gustong itanong. Itinaas ni Raya ang isang tanong. May paraan ba para mabilis na makarating sa mga floor na dati na nilang nalinis? Humanga ang instructor sa tanong dahil ang ganitong impormasyon ay karaniwang alam lamang ng mga veteranong adventurer. Ipinaliwanag niya na may ilang dungeon sa timog na may feature na nagpapahintulot sa mga adventurer na mabilis na makapaglakbay sa pagitan ng mga checkpoint. Pero walang ganoong sistema sa dungeon ng Lon. Pagkatapos nito, dinala ng instructor ang lahat ng estudyante sa dungeon na matatagpuan mismo sa gitna ng lungsod. Ipinaliwanag niya na ang buong lungsod ay itinayo sa paligid ng dungeon. Bawat ilang taon, biglang dumarami ang mga halimaw sa loob nito at kung minsan ay nakakarating pa sila sa ibabaw. Hindi nagtagal, nakarating sila sa unang floor ng dungeon. Isa itong safe zone na walang mga halimaw. Sinabi ng instructor na malaya silang mag-explore sa unang floor pero kailangan nilang manatiling malapit sa entrance. Nag-team up sina Raya at Amen. Maya-maya, naramdaman ni Raya na may halimaw na papalapit sa kanila. Sinabihan niya si Amen na siya ang umatake habang pipigilan naman ni Raya ang halimaw. Kinabahang hinugot ni Amen ang kanyang espada. Ilang sandali lang, lumitaw ang isang napakalaking ant. Agad itong nakilala ni Raya bilang isang soldier ant mula sa librong nabasa niya. Sinabi niya kay Amen na puntiryahin ang leeg nito habang siya naman ang pipigil sa halimaw gamit ang mga icicle lance. Tuluyang napigilan ni Raya ang soldier ant at naibigay kay Amen ang pagkakataong umatake. Madali nitong natalo ang halimaw, kaya ito ang naging unang successful kill ni Amen. Labis siyang natuwa. Samantala, kinuha ni Raya ang magic stone ng ant bilang souvenir ng kanilang unang matagumpay na monster hunt. Kalaunan, sabay silang naghapunan kasama ang kanilang mga roommate na gustong ipagdiwang ang una nilang pagpunta sa dungeon. Namangha sila nang malaman nilang nakapatay sina Raya at Amen ng isang soldier ant. Ipinaliwanag ni Amen na siya lang ang gumawa ng finishing blow at si Raya talaga ang gumawa ng karamihan sa trabaho dahil ito ang pumihil sa ant. Sinabi rin niyang gusto niyang bumalik sa dungeon kinabukasan. Pero nag-aalala siyang pumunta ng mag-isa. Nag-alok si Raya na sumama dahil gusto rin niyang mas ma-explore ang dungeon. May ipinagtataka kasi siya. Paano nagkaroon ng halimaw sa unang floor gayong sinabi ng instructor na wala dapat naroon? Idinagdag ni Ido na nakarinig din siya ng mga balitang may mga soldier ant na kamakailan ay umaabot na sa ikalawa at unang floor. Nalito ang mga binata kung bakit nangyayari iyon. Biglang dumating si Abel. Sinabi niyang kayang maghukay ng mga tunnel ang soldier ant kaya posible talagang makarating ang mga ito sa ibang floor. Nabigla ang mga binata nang makita ng personal ang pinakasikat na adventurer sa bayan. Si Raya naman, gaya ng dati, ay naging natural lang sa pakikitungo kay Abel. Sinabihan sila ni Abel na alagaan nila si Raya dahil kulang pa ito sa common sense. Biglang tumayo si Niels ng tuwid at nagpakilala kay Abel. Sinabi niyang idol niya si Abel at pangarap niyang maging isang sikat na adventurer balang araw. Hiniling niyang makipagkamay kay Abel. Pumayag naman si Abel at sinabi sa kanya na magsikap siya pero dapat laging unahin ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos, tinanong ni Raya si Abel kung bakit napunta pa ito roon ng ganoong kagabi. Sumagot si Abel na kakabalik lang niya mula sa kanyang huling mission. Maya-maya, dumating ang kanyang mga kasama. Galit ang mga babae dahil pumunta si Abel dito sa halip na dumiretso muna sa guildmaster para mag-report. Ipinaliwanag ni Abel na tinutulungan lang niya ang ilang beginner na nangangailangan ng gabay. Pero agad siyang pinapunta ng kanyang mga kasama.
Isang malaking lalaki ang nagbuhat kay Abel sa kanyang likuran habang nagrereklamo at sumisigaw ito. Samantala, nagsimulang titigan ni Lin si Raya ng may kakaibang selo sa kanyang mga mata. Medyo kinabahan si Raya at tinanong kung ano ang kailangan niya, pero pinagsabihan siya ng priestess na si Rhea na tumigil na at pagkatapos ay humingi ng tawad kay Raya para sa abala. Nang makaalis na sila, nagsimulang mag-fanboy sina Ido at Niels dahil nakita nila ng personal ang mga miyembro ng Crimson Sword. Pero hindi maintindihan ni Rio kung ano ang kahanga-hanga sa grupo ng mga taong iyon. Samantala, sinabi ni Rhea kay Lin na hindi maganda ang ginawa niyang pagtitig kay Rio. Sumagot naman si Lin na curious lang siya dahil palagi raw pinupuri ni Abel ang galing ni Rio sa magic. Aminado rin si Rhea na curious siya. Pero sinabi ni Abel na makikita rin nila sa lalong madaling panahon ang tunay na kakayahan ni Rio. Kinabukasan, muling pumunta sa dungeon sina Rio at Amen. Sa pagkakataong ito, nakaharap nila ang ilang monster dog. Pinigilan ni Rio ang mga ito gamit ang icicle lances habang pinatunayan naman ni Amen na mahusay din siyang swordsman at nakapatay ng ilan sa mga halimaw. Habang nagpapahinga sila pagkatapos ng laban, napansin ni Rio na kahawig ng sword fighting style ni Abel ang paraan ng pakikipaglaban ni Amen. Ipinaliwanag ni Amen na ang kanyang guro ay isang matandang lalaki na nagngangalang Kira na natuto ng swordsmanship mula sa isang malaking paaralan sa kabisera. Inakala ni Rio na posibleng sa parehong paaralan natuto si Abel. Nakita rin niya ang potensyal ni Amen na maging isang napakalakas na swordsman balang araw. Namangha si Amen sa kaalaman ni Rio tungkol sa swordsmanship kahit isa lamang itong mage. Sinabi ni Rio na nagsanay siya noon kasama ang isang mentor pero kalaunan ay nakabuo rin siya ng sarili niyang sword style. Napansin din niya na mukhang nakakapagod ang fighting style ni Amen pero napakaligtas naman ito. Kailangan lang nitong pagbutihin ang kanyang stamina. Sinabi ni Rio na noong naglalakbay sila, unang ginagawa ni Abel tuwing umaga ang pag-practice ng kanyang sword form. Ipinapakita lang nito na kahit ang mga taong likas na mahusay ay kailangan pa ring magsikap at magsanay. Na-motivate si Amen nang marinig iyon at nagdesisyon siyang magsikap pa para maging mas malakas. Natuwa si Rio sa naging desisyon niya. Kinabukasan, pumunta si Rio sa library. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Tinanong niya ang librarian kung maaari nitong ipakita sa kanya ang alchemy section. Dinala siya nito sa bahagi kung saan nakalagay ang mga librong para sa beginners. Pero napakaraming pagpipilian kaya lalo lamang nalito si Rio. Dahil dito, nagpa siya muna siyang lumabas para magpahinga. Biglang nagdilim ang buong lungsod nang magkaroon ng total solar eclipse. Tinitigan ni Rio ang eclipse nang walang anumang protection sa mata. Isang segundo lang ang lumipas nang mapansin niyang may kakaiba. Naglaho ang lahat ng tao sa paligid niya. Ibang-iba rin ang pakiramdam ng mismong atmosphere. At bigla niyang naramdaman na may paparating na atake mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang nakapag-react at nakagawa agad ng ice wall para harangan ng napakalakas na fire blast. Nagtaka siya kung sino ang umatake sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang napakalakas na babaeng demon na papalapit sa kanya. Mukhang natutuwa ito nang makita ang isang tao sa lugar na iyon at nagdesisyon siyang paglaruan muna si Rio bago ito talunin. Agad na napagtanto ni Rio na isang demon ang kanyang kaharap. At sigurado siyang ito ang pinakamalakas na nilalang na nakita niya sa mundong ito. Gusto niyang tumakas pero naramdaman niyang kahit anong gawin niya ay hindi siya makakatakas mula sa kakaibang space na iyon. Kaya nagdesisyon siyang lumaban. Agad siyang nagpatawag ng 12 ng ice shields bago umatake ang demon. Hinaranggan ng mga ito ang napakalaking firestorm na pinakawalan ng demon. Bigla nitong binago ang paraan ng pag-atake at nagpaputok ng isang invisible wind bullet. Tinagos nito ang mga ice shield ni Rio pero naharang ito ng kanyang armor. Hindi makapaniwala ang demon na kayang harangan ng armor ng isang tao ang kanyang atake. Pero nang tingnan niya itong mabuti, napansin niyang suot ni Rio ang robe ng Fairy King. Napagtanto niyang siguradong napakahusay na mage ni Rio para magkaroon ng ganoong kagamitan at magkaroon ng sapat na kapangyarihang harangan ng kanyang mga atake. Kaya nagdesisyon siyang gamitin na lamang ang kanyang espada sa halip na magic. Agad ding nagpatawag si Rio ng Ice Sword at hinaranggan ng kanyang atake. Nanatili si Rio sa defensive position habang patuloy siyang itinutulak ng demon pabalik. Mas mabilis ito kaysa kay Rio at halos hindi niya naiwasan ng isang nakamamatay na ataking muntik nang tumama sa kanyang mukha. Nagdesisyon siyang gumanti at nagpakawala ng daan-daang icicle lances. Pero mabilis na naiwasan ng demon ang lahat ng iyon. Hindi niya napansin na unti-unti nang nagtatapos ang solar eclipse dahil abala siya sa pakikipaglaro kay Rio. Samantala, napansin ni Rio na gumagamit ito ng wind magic para dagdagan ang bilis ng kanyang katawan. Bigla itong tumalon papunta sa kanya para ibigay ang finishing blow. Madali itong naharang ni Rio.
Kahit mabilis ang demon, hindi maikukumpara ang kanyang mga atake sa mga atakeng itinuro sa kanya ng Headless Knight. Gumawa siya ng fireball at ipinukol ito kay Rio. Pero agad itong kinansela ni Rio gamit ang isang icicle lance. Lalong nagalit ang demon. Napagtanto niyang maaaring maging panganib sa kanya si Rio kung magtatagal pa ang laban, kaya nagdesisyon siyang patayin na ito agad. Walang tigil siyang umatake kay Rio, pero buong kumpiyansang dinepensahan ni Rio ang bawat suntok at hagupit ng kanyang espada. Sa wakas, nakakita siya ng pagkakataong gumanti. Agad siyang nagpakawala ng sunod-sunod na icicle lances. Pero gumawa ang demon ng isang pader ng apoy sa paligid niya at hinaranggan ng lahat ng atake ni Rio. Habang tumitindi ang mga pag-atake, gumawa naman siya ng mga rock wall para protektahan ang kanyang sarili. Binago rin ni Rio ang kanyang attack pattern. Nagulat ito nang tuluyang tumama at makasugat sa kanya ang mga atake ni Rio. Nagdesisyon si Rio na tapusin na ang laban. Pero biglang tumalon ang demon papunta sa kanya upang harangan ang kanyang atake. Nagbanggaan sila sa himpapawid. Doon napansin ni Rio na napakabilis maghilom ng mga sugat ng demon. Ngunit dahil na-distract siya rito, nagkaroon ng pagkakataon ng demon na ipadala siyang bumagsak sa isang gusali. Nang maghanda na ang demon na pakawalan ng isang napakalakas na atake para tuluyang tapusin si Rio, may napansin siyang mga patak ng tubig na nagsimulang bumagsak mula sa langit. Nagulat siya sa kanyang nakita. Pero nang tumama ang isang patak ng tubig sa kanyang mukha, napasigaw siya sa sakit. Mas mainit pa pala yon kaysa sa kumukulong tubig. Agad niyang binalutan ng sarili niya ng isang malaking rock ball habang hinihintay na matapos ang kumukulong ulan. Samantala, bumaba naman si Rio. Biglang nagpakawala ang demon ng napakalakas na flame magic na sumabog sa lahat ng bagay sa paligid niya. Muli siyang naglakad patungo kay Rio habang nagbabantang tapusin ang laban. Pero sa pagkakataong yon, halos tapos na ang solar eclipse. At nang tuluyang tumama ang sikat ng araw sa kanyang espada, nagsimula itong mag-disintegrate. Sinabi ng demon na hindi nila matatapos ang laban nila sa pagkakataong ito. Sinabihan naman siya ni Rio na umalis na siya. Hindi naman pinansin ng demon ang pagiging masungit niya at nagpakilala bilang si Leonor. Tinanong din niya kung ano ang pangalan ni Rio. Sinabi rin ni Rio ang kanyang pangalan kahit malinaw niyang sinabi na wala siyang interes na malaman pa ang tungkol sa mga demon. Napaisip siya na sana ay ginawa na lang niya ang lahat para patayin si Rio sa halip na paglaruan ang laban nila. Sinabi niya kay Rio na muli silang maglalaban sa hinaharap. Ngunit tuluyan nang natapos ang eclipse at bumalik sa normal ang lahat. Wala ring naiwan kahit anong bakas ng laban na katatapos lamang mangyari. Naging kakaiba ang pakiramdam ni Rio pagkatapos noon. Nagdesisyon siyang bumili muna ng ilang libro at magpahinga. Una siyang pumunta sa bangko para mag-withdraw ng pera na nakuha niya mula sa pagbenta ng magic stones sa mga wyvern. Pagkatapos, dumaan siya sa kanyang dormitory para puntahan ang kanyang mga kaibigan. Napansin niyang wala sila roon. Pero nang palis na sana siya sa dormitory, nakita niyang binubuli pala sila ng ilang adventurer. Tinawag ni na Mills at Ido na duwag ang mga ito dahil inatake sila habang sugatan pa sila. Pero sinabi ng leader ng mga bully na si Dan na ganoon din ang masasabi nila kapag inambush sila ng mga halimaw sa dungeon at namatay sila. Biglang bumagsak at nawalan ng malay ang mga tauhan ni Dan matapos silang atakihin ni Rio mula sa likuran. Sinabi ni Rio kay Dan na tama naman ang sinabi nito. Pero dapat ay sinusunod din nito ang sarili nitong payo paminsan-minsan. Tinanong niya si Dan kung handa na ba itong tumakbo ngayong bagsak na ang mga kaibigan nito. Agad na sumugod si Dan para suntukin siya. Simple lang na umiwas si Rio at pagkatapos ay hinampas siya sa tiyan gamit ang hawakan ng kanyang espada. Dahil sa lakas ng tama, napasok si Dan at nailabas ang kanyang kinain noong umaga. Pagkatapos nito, pumunta si Rio sa kanyang mga kaibigan para pagalingin sila. Sinabi niyang kailangan nilang dagdagan ang kanilang stamina para hindi na sila basta-basta maabyutan ng mga tulad ni Dan sa susunod. Pero bago ang lahat, sinabi niyang kailangan muna nilang magpagaling at magpahinga. Pumunta sila sa public bath kung saan pinagaling ng priest ang sugat ni Rio na dulot ng wind bullet. Naging curious ang lahat kung sino ang nakasugat kay Rio gayong napakalakas niya. Pero nagdesisyon si Rio na huwag muna silang sabihan tungkol kay Leonor. Mas mahalaga muna ang pagpapahinga. Hindi nagtagal, nagsimulang pumunta sa dungeon sina Amen, Niels, at Mills bilang isang team. Habang nakikipaglaban sina Niels, Mills, at Amen sa mga goblin, nanatili naman si Ido sa likuran para suportahan sila at pagalingin kapag nasugatan. Nagsimulang kolektahin ni Mills ang mga magic stones mula sa mga goblin habang ginagamot naman ni Ido si Amen. Napag-usapan nila kung gaano kapanganib ang pagkakatagpo nila sa mga goblin. Sinabi ni Mills na dapat na silang umatras dahil magiging delikado na kung magpapatuloy pa sila.
Sumang-ayon si Ido dahil hindi dapat sila nakakakita ng Goblin Archers sa ika-4 na floor ng dungeon. Pero gusto pa ni Aman na manghuli ng mas maraming halimaw para kumita ng pera. Naalala naman ni Niels ang sinabi ni Abel sa kanila na huwag kailanman isugal ang kanilang buhay para sa mga bagay na hindi naman ganoon kahalaga. Sa huli, nagdesisyon silang bumalik sa surface. At tama ang kanilang desisyon. Dahil ilang floor lamang sa ibaba nila, isang grupo ng mga adventurer ang nasawi matapos makaharap ang isang napakalaki at napakalakas na halimaw. Samantala, habang nasa surface, iniisip ni Rio kung gaano kalakas ang magic ni Leonor. Gayunpaman, pantay naman sila pagdating sa bilis ng pagcast ng magic. Nagdesisyon si Rio na pagbutihin ang kanyang mga kalakasan at alisin ang kanyang mga kahinaan. Doon niya naalala na hindi niya kayang sabayan ang bilis ng kilos ni Leonor noong nakaraang araw. Naisip niyang napakalaking advantage ng wind magic nito. Pero dahil hindi naman niya kayang gamitin yon, nagdesisyon siyang huwag na lang mainggit at humanap na lamang ng sarili niyang paraan. Naisip niya na maaari niyang gamitin ang water jet para itulak ang sarili niya pasulong. Nagawa na niya ito dati habang nasa ilalim ng tubig pero hindi niya alam kung gagana rin ito sa ibabaw ng lupa. Una siyang gumawa ng ice platform sa kanyang harapan. Pagkatapos, gumamit siya ng daan-daang maliliit na water jet na nagtutulak mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang likuran para pabilisin ang kanyang paggalaw. Pero ang bilis niya ay halos kasing bagal lang ng isang matandang lola na tumatawid sa kalsada. Hindi nasiyahan si Rio sa resulta. Gayunpaman, itinuring niya muna itong work in progress. Pagkatapos, pumunta siya sa library para maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga demon at alchemy. Kasabay nito, naroon din sa library ang mage na si Lin mula sa grupo ni Abel. Sinusubukan niyang maghanap ng anumang tala tungkol sa isang spell na kayang gumawa ng ice wall na sapat ang kapal para durugin ang isang golem. Pero wala siyang makita. Natuwa si Lin dahil gusto niyang maniwala na isa lamang scammer si Rio na naloko si Abel. Para sa kanya, ang ganitong kalakas na magic spell ay maaari lamang gamitin ng pinakamalakas na wizard sa buong kontinente. Habang ibinabalik niya ang libro sa shelf, nakita niya ang isang elf girl na nagngangalang Sarah. Nagbatiyan ng dalawang babae at saglit na nagkwentuhan. Ngunit naalala ni Sarah na kailangan na niyang bumalik sa kanyang grupo. Samantala, bumalik sa guild sina Aman at ang kanyang mga kasama. Nagsimulang mautal si Niels nang makita niya ang receptionist na si Nena. Hinampas siya ni Ido sa ulo bago sinabi kay Nena na nakakita sila ng Goblin Archer sa ika-5 floor. Kinumpirma ni Nena ang mga magic stones at agad na pumunta para ipaalam sa Guildmaster ang insidente. Nagpasalamat siya sa mga binata dahil sa mahalagang impormasyong dala nila. Hindi natuwa si Hyo nang marinig na may mga goblin na nakita sa ika-5 floor. Ang mga goblin ay mga halimaw na dapat ay nasa ibaba pa ng ika-10 floor ng dungeon. Sinabi ni Hyo na maaaring senyales ito ng mas malaking problema, kaya inutusan niya si Nena na agad ipatawag ang lahat ng B-rank at mas mataas pang adventurer parties. Sinabi ni Nena na 2 high-rank party lamang ang kasalukuyang nasa lungsod, kabilang ang Crimson Sword ni Abel at ang White Brigade. Hindi nagtagal, pumunta si Abel at ang kanyang grupo sa opisina ni Hugh. Nandoon na si Phelps, ang leader ng White Brigade. Pinilit ni Abel na huwag gumawa ng reaksyon nang makita siya. Nang makaupo na silang lahat, ipinaliwanag ni Hugh na may mga goblin na natagpuan sa ika-5 floor ng dungeon at lubos na mapagkakatiwalaan ang impormasyong iyon. Sinabi niyang kailangang pumasok sa dungeon ng Crimson Sword at White Brigade para imbestigahan kung may mga senyales ng monster outbreak. 10 taon na ang nakalipas mula nung huling outbreak. Kahit maaga pa para mangyari itong muli, posible raw na paparating na ang panibagong outbreak. Nag-alok si Hyo ng advance payment na 100 gold coins at karagdagang 200 gold coins kapag natapos ang mission. Ngunit tinanong ni Abel kung investigasyon lamang ang kailangan nilang gawin. Kinumpirma iyon ni Hugh. Pagkatapos, nagtanong si Phelps kung ano ang dapat nilang gawin kung nagsimula na talaga ang monster outbreak. Sumagot ang guildmaster na kailangan nilang agad bumalik sa surface. Isasara nila ang mga pader sa paligid ng dungeon at hihingi ng tulong sa mga knight para labanan ang mga halimaw. Sinabi rin niyang naabisuhan na niya ang Lord at ang Knight Headquarters dahil kung totoong nagsimula na ang monster outbreak, kailangan nilang maging ganap na handa. Tinanong niya ang 2 party kung tatanggapin nila ang mission. Agad silang pumayag. Kinabukasan, naghanda si Rio para pumunta sa Northern Library habang nagigising pa lamang ang kanyang mga roommate. Sinabi niyang gusto niyang mag-aral pa tungkol sa alchemy at narinig niyang may mga libro tungkol sa mas advanced na mga topic sa Northern Library. Sinabi ni Ido na tama ang narinig niya dahil maaaring makapasok sa Northern Library ang mga D-rank at mas mataas pang adventurer. Idinagdag ni Ama na may narinig din siyang mga chismis tungkol sa mga forbidden books na nakatago roon. Natuwa si Rio nang marinig yon.
Pero sinabi ni Ido na kailangan niyang maging kahit B-rank adventurer para mabasa ang mga librong iyon. Binati siya ng mga binata sa paghahanap niya ng kaalaman bago sila naghanda para sa panibagong dungeon raid. Hindi nagtagal. Nakarating si Rio sa Northern Library at agad niyang nagustuhan ang lugar. Nagsimula siyang maghanap ng mga librong kailangan niya. Napaisip siya na kung tatanungin niya ang isang librarian kung nasaan ang mga librong tungkol sa mga demon, siguradong magugulat ang mga ito. Pero nang umakyat siya sa hagdan papunta sa unang floor, nakita niya roon si Sarah na elf. Agad siyang napukaw ng kanyang atensyon. Samantala, nakarating na sina Hyo at ang dalawang high-rank party sa entrance ng dungeon. Nang bubuksan na sana nila ang pinto, biglang pinigilan sila ni Abel dahil may kutob siyang may mali. Hiniling niya kay Lee na gamitin ang wind magic para i-scan ang unang floor at alamin kung may mga halimaw. Agad niyang nakita ang daan-daang halimaw na naghihintay mismo sa kabilang bahagi ng gate. Nagpanik ang lahat ng marinig iyon dahil sapat na itong patunay na nagsimula na ang Great Monster Outbreak. Inutusan ni Hyo ang lahat na umatras at makipag-ugnayan sa knights at sa guild. Samantala, nakita ni na Mills at ng iba pa ang notice na isinara na ang dungeon. Inakala nilang dahil iyon sa mga goblin archer na natagpuan nila. Biglang may isang lalaking tumakbo papunta sa kanila upang ipahayag na nagsimula na ang monster outbreak. Inutusan ng lahat ng adventurer na pumunta sa mga pader na nakapaligid sa dungeon upang pigilan ang mga halimaw. Sa kabilang banda, habang nangyayari ang lahat ng iyon, nakatingin pa rin sina Rio at Sarah sa isa't isa. Sa wakas, sinabi ni Sarah na nagkita silang muli. Nagpakilala sila sa isa't isa. Pagkatapos, tinanong ni Sarah kung may hinahanap bang espesyal si Rio. Muntik nang sabihin ni Rio na nagsasaliksik siya tungkol sa mga demon, pero agad niya itong itinago at sinabi na gusto niyang matutunan ang alchemy para makagawa ng mga golem. Humanga si Sarah sa kanyang ambisyon dahil hindi madaling gumawa ng golem. Ngunit sinabi niyang walang partikular na libro roon tungkol sa paggawa nito. Gayunpaman, pinasunod niya si Rio dahil alam niya kung aling mga libro ang pinakamakakatulong sa kanya. Halos lahat ng bagay tungkol sa library ay alam ni Sarah. Habang naglalakad sila, nagkwentuhan sila tungkol sa mga libro at pagiging adventurer. Inilahad ni Sarah na siya ang nag-iisang miyembro ng isang B-rank adventurer party na tinatawag na Wind. Sinabi ni Rio na may kaibigan siyang nagsabing iisa lamang ang elf sa lungsod. Ipinaliwanag ni Sarah na hindi karaniwang nakikihalubilo sa mga tao ang mga elf pero isa siyang kakaibang kaso. Samantala, lahat ng adventurer sa lungsod ay nakapwesto na sa mga pader ng dungeon. Hindi nagtagal, tuluyang bumigay ang napakalaking gate at nakalusot ang mga halimaw. Inutusan ni Hyo ang lahat na umatake gamit ang magic at mga pana. Nagsimula ang isang matinding labanan laban sa hukbo ng mga goblin. Hindi nagtagal, sumali rin ang mga knights. Mukhang kontrolado na ang sitwasyon, pero nag-aalala si Hyo dahil mas marami ang mga halimaw ngayon kumpara sa huling outbreak. Samantala, naubusan na ng mga arrow ang grupo ni Abel. Biglang dumating si Niels na may dalang isang barrel na puno ng mga arrow. Kasama rin ito ang mensahe mula kay Hyo na kailangang talunin ng grupo ni Abel ang boss monster. Matapos ang unang wave ng mga halimaw, halos lahat ng goblin ay napabagsak na. Inutusan ni Hyo sina Abel at Phelps na pangunahan ng kanilang mga party sa labanan. Tumalon sila mula sa pader habang ginamit ni Lee ng wind magic para pabagalin ang kanilang pagbagsak. Mabilis silang sumugod at pinabagsak ang natitirang mga goblin bago makarating sa pintuan. Doon sila naghintay sa paglabas ng boss. Hindi nagtagal, isang goblin general ang lumabas mula sa loob. Inakala nilang matatapos na ang lahat kapag natalo nila ito. Pero pagkatapos niya, dalawa pang goblin general ang lumabas. Doon napagtanto ni Abel na isang goblin king ang kanilang kaharap. Sinabi niyang kailangan nilang patayin muna ang mga Goblin General bago tuluyang lumabas ang Goblin King dahil magiging mas malakas ang mga ito kapag nagtagal. Nagdesisyon si Abel at Phelps na tig-isa silang haharap sa dalawang Goblin General habang sina Lynn at Leah naman ang haharap sa natitirang isa. Nagsimula ang labanan. Nagawa ni Abel na putulin ang magkabilang braso ng kanyang kalaban pero bigla niyang nakita ang Goblin King sa entrance ng dungeon. Agad siyang sumigaw sa lahat na yumuko. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na wind slash ang lumabas mula sa loob ng dungeon at isang atake lamang ang kinailangan nito para patayin ang lahat ng Goblin General. Nagulat ang lahat sa lakas at kalupitan ng Goblin King, pero alam ni na Abel at Phelps na sila lamang ang may kakayahang lumaban dito. Sabay silang umatake sa Goblin King, pero hindi man lang nakalusot ang kanilang mga armas sa armor nito. Biglang sumugod si Abel diretso sa Goblin King. Ginamit niya ang kanyang skill na nagpapahintulot sa kanya na maging parang multo upang maiwasan ang atake nito.
Pagkatapos, lumapit siya ng sapat at ginamit ang kanyang combat skill para tusukin ang puso ng Goblin King, pero hindi pa rin niya ito tuluyang napabagsak. Sinubukan siyang atakihin ng Goblin King pero inutusan ni Abel si Lin na tapusin na ito habang muli siyang naglaho. Tumago sa katawan ni Abel ang wind spears ni Lin at tumama mismo sa Goblin King. Tuluyan itong bumagsak. Napahinga ng maluwag ang lahat nang malaman nilang nanalo na sila. Pero hindi nila alam na malayo pa sa katapusan ang lahat. Dahil may isang bagay na mas mapanganib pa ang naghihintay sa loob ng dungeon. Samantala, nang bumalik si Rio sa guild ng araw na iyon, napansin niyang sobrang saya ng lahat. Samantala, si Hugh naman ay halos matabyunan na ng napakalaking tumpok ng mga papeles. Nakaupo siya sa kanyang opisina habang problemado dahil kailangan niyang mag-report sa local lord at sa Knight Commander tungkol sa monster outbreak. Kailangan din niyang bayaran ng lahat ng adventurer na sumali sa labanan. Bukod doon, kailangan niyang suriin ang performance ng bawat adventurer, ipadala ang mga invoice sa Royal Capital para makakuha ng pondo, at magplano ng pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad habang ginagawa rin ang kanyang mga normal na trabaho. Ang tanging nakapagpapagaan sa kanyang sitwasyon ay isasara ang dungeon sa loob ng 1 buwan. Kaya hindi muna niya kailangang mag-alala tungkol doon. Pero alam ni Hugh na panibagong problema rin ang may dudulot ng pagsasara nito. Samantala, nalaman ni Rio mula sa kanyang mga kaibigan na nagkaroon ng monster outbreak sa dungeon at napigilan nila ito dahil sa tulong ng dalawang pinakamalakas na party. Kaya pala ganoon kasaya ang lahat. Para kay Rio, sapat na dahilan iyon para magdiwang sila. Nagsimulang purihin ni Mills ang galing ni Abel at ikinwento kung paano ito nakipaglaban sa Goblin King. Idinagdag ni Ido na si Lin ang gumawa ng finishing blow gamit ang Bullet Rain na isa sa pinakamataas na level ng wind magic. Sinabi ni Ama na nagawa pang iwasan ni Abel ang ataking iyon nang hindi man lang gumagalaw. Nagtataka siya kung paano iyon nagawa ni Abel. Biglang dumating si Abel. Sinabi niyang ginamit niya ang sword skill na tinatawag na Perfect Shadow na nagbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang lahat ng ranged attacks. Nagsimulang humanga sina Mills at ang iba pa habang pinupuri rin sila ni Abel dahil sa naging tulong nila. Samantala, patuloy na iniisip ni Rio ang Perfect Shadow skill. Sinabi niyang siguradong napakatalino ng taong nagbigay ng ganoong pangalan sa skill. Maya-maya, dumating sina Lin at Leia para hanapin si Abel. Sinabi nilang alam nilang kasama niya si Rio. Ramdam ni Rio ang matinding hostility sa likod ng kanilang matatamis na salita. Pero biglang tinanong ni Lin kung kaya ba talaga ni Rio na gumawa ng ice wall. Kinumpirma iyon ni Rio at sinabi niyang ang pinakamalaki niyang kayang gawin ay isang cube na may 40 meter na haba sa bawat gilid. Hindi makapaniwala si Lin sa kanyang narinig. Sinabi ni Rio na hindi naging madali ang pag-aaral at pag-master nito pero kahit papaano ay nagawa niya. Tinanong siya ni Lin kung original spell ba yon. Hindi man lang alam ni Rio kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Lin na basic knowledge na karamihan sa mga spell ay ginagamit sa pamamagitan ng pagbigkas ng incantation. Pero sinabi ni Rio na para sa kanya, personal preference lamang ang paggamit ng incantation. Hindi maintindihan ni Lin ang ibig niyang sabihin. Bago pa siya makapagtanong muli, sinabi ni Niels kay Rio na lumalamig na ang pagkain. Agad na tumakbo si Rio papunta sa food counter. Lalong nalito si Lin. Ipinaliwanag ni Abel na para kay Rio, ginagamit lamang ang incantation dahil maganda itong pakinggan at kaya naman niyang gumamit ng magic nang wala nito. Para kay Lin, iyon ang isa sa mga pinakakakaibang bagay na narinig niya. Hindi nagtagal, nagsimulang kumonti ang mga available na trabaho sa guild. Nakaupo si Niels at ang kanyang kaibigan habang nakatingin lamang sa walang laman na notice board dahil naubos na ang mga trabaho bago pa sila makarating. Maya-maya, dumating din si Rio. Nalaman niya na nahihirapan ang job market mula nang pansamantalang isara ang dungeon. Tinanong siya ng mga binata kung naghahanap din ba siya ng quest. Sumagot si Rio na kailangan niyang bumili ng magic copper ore para sa kanyang mga alchemy experiments. Nagulat sila nang marinig iyon dahil napakamahal ng magic ore. Pero alam nilang napakayaman ni Rio kaya hindi iyon malaking problema para sa kanya. Sila naman ay nahihirapang makahanap ng trabaho. Nagdesisyon si Rio na tulungan ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niyang siya na mismo ang magbibigay sa kanila ng trabaho para magmina ng magic copper ore. Sinabi ni Mills na may isang abandoned mine malapit sa lungsod. Natuwa si Rio nang marinig yon. Sinabi niya sa mga binata na babayaran niya sila ng tig-4 na gold coins para lamang tanggapin ang trabaho. Pagkatapos, bibilhin niya ang bawat piraso ng copper ore sa halagang 25 gold coins. Pero may isang kondisyon lamang siya. Kailangan nilang lahat na makauwi ng ligtas. Labis na natuwa ang mga binata dahil hindi sila kikita ng ganoon kalaking halaga kahit isang taon silang magtrabaho sa mga normal na trabaho.
Tinanong nila kung sigurado ba siyang kaya niyang magbayad ng ganoon kalaki. Sumagot si Rio na mas mura pa rin iyon kumpara sa presyo ng magic copper ore sa market. Samantala, bumalik si Rio sa kanyang silid. Pero bigla siyang nakarinig ng nakakabagabag na mga boses mula sa kalsada. Nakita niya ang isang grupo ng mga knight na pilit dinadala ang isang babae habang sinusubukan naman ng isang adventurer na pigilan sila. Pinanood ni Rio ang sitwasyon habang lalong tumitindi ang gulo. Patuloy na hinihila ng mga knight ang babae habang itinutulak naman sila ng adventurer para mapalaya ito. Nagalit ang isa sa mga knight. Hinugot niya ang kanyang espada para turuan ng leksyon ang adventurer. Pero bago pa niya ito matamaan, bigla siyang nadulas at bumagsak. Ang problema, wala namang kahit anong bagay sa paligid na maaaring maging dahilan ng pagkadulas niya. Tinanong niya ang adventurer kung ano ang ginawa nito. Sumagot ang adventurer na baka si John Cena ang nagpatisod sa kanya. Lalo pang nagalit ang knight. Pero nang subukan niyang tumayo, muli siyang nadapa. Biglang dumating si Phelps. Sinabihan niya ang mga knight na umatras kung ayaw nilang maparusahan. Nagtanong ang mga knight kung paano nagkakaroon ng lakas ng loob ang isang ordinaryong adventurer na kausapin sila ng ganoon. Sumagot si Phelps na hindi lamang siya isang adventurer. Isa rin siyang noble mula sa Heinlein family. Napagtanto ng isa sa mga knight na iyon ang parehong pamilya na pinagmulan ng dating commander ng Royal Knights. Sinabi ni Phelps na ang taong tinutukoy nila ay ang kanyang ama. Pagkatapos, sinabihan niya ang mga knight na tigilan na nila ang pagsira sa reputasyon ng mga knight. Agad na tumakbo palayo ang mga ito. Pagkatapos, pinuri ni Phelps ang adventurer dahil sa kanyang tapang at hiniling sa kanya na samahan ang babae hanggang sa kanyang mga kaibigan. Nang makaalis ang mga ito, humarap siya sa bintana ni Rio na bumati sa kanya. Nagpakilala si Phelps bilang leader ng White Brigade Party at sinabi niyang narinig na niya ang tungkol sa kahangahangang magic ni Rio. Kinabahan si Rio dahil inakala niyang napansin ni Phelps ang paggamit niya ng magic para gumawa ng night sleep. Pero agad na nilinaw ni Phelps na ang tinutukoy niya ay ang mga kwentong sinabi sa kanya ni Abel. Habang nagsisimula silang mag-usap, dumating ang secretary ni Phelps para sunduin siya. Agad na napansin ni Rio na pareho silang napakalakas. Kalaunan, mag-isang kumakain ng hapunan si Rio nang dumating si Abel at umupo sa tabi niya. Napansin ni Abel na bihira na niyang makitang mag-isa si Rio nitong mga nakaraang araw. Sinabi rin ni Rio na ganoon din naman si Abel. Nagdesisyon si Abel na sabihin kay Rio ang isang sikreto dahil kailangan niya ng tulong nito.